So yan mga master, kamusta kayong lahat? Ha? Naka-charge yung isang cellphone doon. Ayan. So matagal-tagal din tayong walang fishing. At ito nga, meron tayong pinagkakaabalahan. Kaya kung mapapansin nyo, madalang yung ating vlog about sa fishing. Nakikisami tayo. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo guys, mga kaalwage, ayan, mga kasama natin mga fisherman na construction din ang trabaho nila. Ayan. Wala siyang gap. Ayan, walang gap yan. Ito nyo. So, ayan, papakita ko pa paano gawin yan nang wala siyang kawang. Ayan, yung pagsisiruho kung tawagin. So, yung meron na tayong ginawa dito. Yan, unang-una yung kwarto ng anak ko. Ayan, makahiga pa, Pogi. Hi Pogi. At ito yung pangalawa kong anak, nag-online class. Ayan, pumuntak pa ng mukha mo. Ayan, nag-online class si kuya. So nagawa na rin natin ang kanyang kwarto ng kisame. Kulang na lang aircon, baka naman. Ayan. So ito yung ating kustelyahes, wala pang plywood. So sinentro natin dito para yung zero is nandito. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano magsiruho at paano wala siyang gap, wala siyang kawang. Ayan. Si bunso. Bakit? Patay ka. Ayan. Eto. Tinur ko kayo sa aking munting bahay. Ayan. Lagay ng sapatos at nagkalat. Yung mga damit. Ayan. Yung aking mga pamiwas, mga armas. Ayan, Ayan. Ito nga pala yung ating banyo. Ayan. Kinulang pa rin ng kisame. Ayun, may butas pa. So, ipon uli bago makabili uli ng materyales. Ayan. Ito, tinaga akong katirin ng pare-parehas. So, yung ating flooring, nabasag na yung ating tiles. Ayan, gagawin din natin yan. Nababaw, tanggal din ang isang tiles. So, papakita ko sa inyo mamaya mga kaalwage. Ayan, kung paano magsiruho. So, unahin muna natin dito sa gitna dahil ang layout natin ay sa gitna muna yung isang pirasong plywood. So, ayan mga kaalwage, naikabit na natin yung sentro, yung gitna, ayan. So, marahil magtataka kayo, naikabit ko Siyempre, hindi. Katulong ko mga anak ko. Ayan, Pogi. Yan, ang aking katulong. Oh, say hi sa mga... Yun lang. Yang hiya 83 centimeter. Subukan natin sa kabila. 85. So, ibig sabihin, mas malapad dito ng konti. Wala sa eskwala. Kaya yun. 85 cm. Kailangan magdagdag tayo ng at least kahit mga uno or medya para meron tayong allowance pag nalagari.
So yung mga kaalwage, kumuha na tayo ng ating pamplantilla. Bali ang sukat nito is 1.5 or 4 cm. So dito natin isusukat yan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng pako. Ha? Ilapat mo dyan sa may pako ulit. Kaya yung pako sa may ulo mo. Ayan, dikit mo lang dyan. So ayan mga kalwage, ito yung ating pang-planted niya. Ayan. Ayan. Malapit na. Yun o. Ay. So yung guhit na yan, ayun yung ating lalagariin. Kung mapapansin nyo, medyo gumanon yung simento. Kaya ayan, susunod siya pag nagalagari na natin at makikita natin mamaya kung ano magiging resulta. Ayan. A few minutes later. Ayan, kung mapapansin nyo mga kaalwage, halos walang gap. Ayan o. Pero hindi pa natin na ipapako. Ayan. Ayan o. So kapag medyo masikip, gagamitan nyo ng kahoy. So ito ipupukpuk nyo para hindi mabasag yung ayos. So yung mga kaalwage, ayan ang naging resulta. Lapat na lapat. Ayan o. So hindi rin ganun kadali ang mag-alwage, magkalpintero. Kailangan diskarte. Paano mo siya mapapalapat. So yung iba, yung ayaw magpalagay ng design sa gilid, yung mga kornisa, yan. Kung may kornisa naman, kahit hindi mo na siya iplantilya, kahit may kawang siya ng konti dahil lalagyan naman siya ng kornisa, yun, pwede na yun. So dito naman sa aking munting bahay,
ay walang mga kornisa yan, kaya pinaplantilyahan natin. O depende na lang kay misis kung gusto nyong palagyan yan. Ayan. So ito na lang mga kalbage. Okay guys, see you next vlog. Maraming salamat. Bye bye.